Ayan. Ayan, hindi sila namayagpag. Mga ilang months lang sila, nawala sila bigla. No, hindi ko alam kung ano. So, I was shocked kasi nung last months, mga 2 months ago, bigla akong tinawagan ulit ng kakilala ko. Sabi niya, bumalik na naman yung EA. Ito, EA Economy. Actually, this is the company, no? Ayan, tap lock ko lang. So, EA Economy. Ito yun. This is the company itself, no? Bumalik to siya pero hindi pa ganito yung dashboard niya before. Pangit pa yung dashboard niya. Nag-upgrade sila. Ngayon, one of the things na nakapaloob sa EA Economy which can help you in your trading journey as well is they have this signal, they have this signal provider, no? Ito si Iminos Trade, yan. Lakihan ko lang konti para makita nyo. This is Iminos Trade. So, as you can see, meron silang almost 12,901 subscribers. Then, under Manara Trade naman, they have around 17,000 subscribers. Then, under Forex Manara Training, they have also 12,000. So, these numbers is not a joke. Malaki to. Ibig sabihin, this company has grown its reputation sa market. Hindi nga lang siya nadala agad sa Pilipinas kasi bigla siyang nawala. Tapos bumalik siya pero matagal na ito nag-ooperate. Na-meet ko tong company na to way back 2019 pa. So marami kasi ako nakikita mga baguhan na trader at saka yung mga kaka-learn pa lang mag-trade na naghahanap ng signal kahit sino-sino na lang palipat-lipat. And some of those people medyo nasusunugan pa. So dito for example, tulad nito sa papakita ko lang. Tulad kagabi, nagbigay siya ng signal around. Ayan. So, for example, si Manara Trade, nagbigay siya ng signal, sabi niya, sell GBP, GPY. Makikita niyo lahat. Long before, bago mag-execute ang market, nagbibigay na kagad sila ng signal. Yes, Coach. Good evening, Sir Ortiz. Ayan. So, sell GPY. So nag-update din sila. So after nag-sell, ayan na-hit nila yung entry. At the same time, yung TP1 and TP2 na-hit din. So they have garnered around 50 pips. So imagine if you have 0.1 lot, naka $50 ka na. Kung one standard lot, naka $500 ka na. And then again, on the same day, naglabas ulit sila ng result. I mean signal, and they said buy XAUSD. Ayan. Nung time na naglabas sila, it was hit, ang na-hit din nila yung TP1 and na-hit din yung TP2. So overall, kagabi, mayroon silang dalawang signal. Ito yon. Ayan. Which around, I don't know kung ilang pips to yung nakuha nila kagabi, no? Ayan. Ito na yung signal. Kasi, by the time na for example, hindi na ako mag-handle ng accounts. At the same time, through this, mapapamura kayo. Kasi mamaya pag-usapan natin yung price nito, no? So, for now, ito lang muna i-discuss ko. So, hindi lang siya sa trade Manara, no? Sa Manara, meron din siyang sa etong stocks option. So, nagbibigay din siya ng signal sa stock option. Ayan, they have 43 wins, no play, 1 loss. So hindi lang forex, they are onto stocks also, nagbibigay din sila ng signals. Ayan. Kompleto yan every time. Mayroon silang C 4.7 points yan. Pinapakita yan lahat diyan. Ano yung guring bag na ni-laptop niya? Ayan. Tapos eto ano ba to? Ito naman sa mga training to. Ayan. May mga training. Pwede kayong mag-attend ng training para mas ma-learn nyo pa yung kung ano man yung dapat nyo pang ma-learn. Dito mali-learn nyo lahat kasi meron silang mga training na binibigay. Ayan, yan lang yung meron din silang DeFi nito, yung mga crypto, pero separate purchase yun, magkaibang purchase yun. Ako kasi focus lang ako sa forex, kaya eto muna.
So binili ko to, nag-subscribe ako nito para ipakita rin sa inyo kasi baka pagdating ng time, kayo na yung mag-handle ng account nyo. Kaya nyo nang mag-handle ng account nyo kahit hindi na kayo magpa-manage sa akin. Okay? Di ba? So, ayan, isa to sa mga makukuha nyo doon sa subscription ng EA Economy. Ngayon, pangalawa, ang makukuha nyo is meron silang tinatawag na ECA. So, meron silang Forex Academy, no? Sa Forex Academy naman, meron silang English, meron silang beginners, meron din silang advanced. Ayan. So, matututunan nyo, hindi lang signal yung pinoprovide nila, pati education. Well-ended education, hindi na kayo pupunta sa ibang coaches or ano pa man. They have all the necessary things dito. As a beginner, eto, kung may kakilala kayo, pwede nyo itong i-endorse. Ayan. From beginner to advanced. Ayan. Saan ba yun? Isang masterclass. Eka lang Forex Academy, English. Ayan, meron silang advanced. So after sa beginner session, pwede kayong dumiretso or pumunta sa advanced na. So nandito na 'yon. Different types of traders, trading and session, trading plan, how to calculate pips, index correlation, market structure, nandiyan, reversal patterns. Lahat pwede niyo ma-learn dito. And again, at the same time, meron silang live trading session. So pwede kayong tumingin, pwede kayong sumabay. And ewan ko kung ano nangyari dito sa browser ko siguro to. Same with Ghost Manara. Ayan, meron din silang mga training session dito, live session. So nagla-live sila rito. I don't know kung ano nangyari nito. Baka sa browser ko lang to sa Google. Tapos dito banda, dito nyo makikita yung schedule ng mga classes ninyo. Ayan o. So, merong mga schedule dyan. So, pwede kayo mag-attend dyan kung gusto nyo. Ayan. So, that is the second part na binibigay ng EA Economy. Ngayon, the third is ito. Ito yung AI. Ito, this is an AI-based na this is an AI-based na program na nilagay nila. Noong way back 2019, wala ito. Nung 2019 lang talaga, ito lang talaga yan. Itong ito lang. Ito lang Manara at saka Forex, ito lang yung 2019. Wala rin yung education, wala rin. Ngayon, meron ng education, meron ng trade signal. Tapos ito, kung gusto niyo medyo manual para mas marami kayong, let's say, sabihin natin marami kayong time, pwede kayong mag-manual. Ang kagandahan ng nito dito sa ganitong setup is nag-auto calculate yung AI. This is an AI based, hindi ito EA. Ibig sabihin pag AI kasi gumagawa siya ng certain calculation based on the ano ba ito? Previous candle. So for example, ito. So gumawa siya ng pattern. Hindi ka na automatic gagawa siya ng pattern. So gagawa siya ng pattern, maglalagay siya ngayon ng sorry. Ayan. Maglalagay siya ngayon ng kung anong pattern yan. So this is a crab pattern. Ito yung target mo, target entry mo. Yung target entry mo, tapos meron din yung stop loss and risk management na nakalagay. Okay. So every time na magkakaroon ng signal, automatic lalabas sa notification niya. Tapos andito lahat ng pair. Yan, nandyan lahat. Depende yan kung anong sa settings ang ilalagay nyo. Ayan, Sa akin kasi 5 lang yung yung subsequent ko na pattern na kinuha. Itong bat, shark, gartley crab, and butterfly. Tsaka doon sa mga gumagamit ng harmonic sequence, alam nyo naman na harmonic is one of the strategy na effective sa market. More or less, maraming gumagamit ng harmonic patterns, no? So, for example, eto nagbigay siya ng signal. Let's say ito si JBP, JPY nung around, eto bago lang to. Pag inopen ko yan, automatic magdodraw na yan siya.
So, hindi lahat ng sinasabi dito tama. Okay? You need to verify it with your own perspective. Kung ito, entry ba to or kailangan mo bang mag-sell dito para pumunta rito or magbabay ka rito. Pag hindi naman ayon sa ano mo, depende na yun sa'yo. Pero pag nag-purchase kayo nito, tuturuan ko kayo ng isang strategy na hindi mamamaximize nyo to. Tuturuan ko isang strategy lang ituturo ko para ma-maximize nyo to. Kasi ito naman effective talaga to sa ano itong harmonic pattern. Kasi for example dito sa monitoring, lipat tayo sa monitoring ha. For example, ito, makikita nyo yung JBP, JPY at H4 na time frame. Noong November 20, nagkaroon siya ng entry na 2:8 reward, risk and reward. So, yung status niya is successful. Kung pupuntahan natin yan, kung i-double click natin yan, ito yung scenario niyan. Yan, ito yun. So, nag-entry siya rito. Nung bumagsak yung market dito, nag-entry siya. Then, pumunta siya, na-hit niya yung TP2. Always lang siya sa TP2 bago bumalik ulit yung market. Ayan. So, para hindi naman sabing bias, meron din siya on a time frame noong December 4, ayan, nag-fail din siya. Ibig sabihin, mali yung ano niya, mali yung summarization niya sa market. Ayan o. Ayan o. Nag-buy siya ng entry pero dumiretso yung market. So, ito yung isang problema na pwede nating iwasan. Pag nag-ano kayo, darating ang time na mag-subscribe kayo nito, eto madali lang to, madali lang i-solve to. Okay? For example, ito nagbigay na ng signal ayan So sabi nila ngayon, NZD CAD buy now. Ibig sabihin wala siyang sinabing entry, sabi lang niya buy now. So buy now at 08306, ayan. So kung meron pala, ayan buy now. So let's say entryhan ko 'yan. Doon tayo sa real account. NZD CAD. Ayan yun na yung EE ko. Ito, EE ko yan. Negative 2K na ako. NZD CAD. Ano sinabi niya doon kanina? Sabi niya, buy now. So magba-buy now na lang ako, hindi na ako mag-ano. Magba-buy now na lang ako kasi sabi niya, buy now. Just to ano lang. So sabi niya, Idris, sabihin ko, buy now. Bahala diyan. Sabihin natin, nasa 5. Magkano ba? Sabihin natin 15 standard lot. Ayan. So, update ko na lang kayo mamaya kung anong nangyari nito. Basta sinabi dito sa signal is buy now. Sabi yun. Ayan, sabi niya buy now. So, TP2 later. So, 30 pips. Magbibigay din sila ng SL mo, tapos yung TP1 mo. So, maganda yung reward nila, no? Kasi 30 pips yung yung SL, 50 pips yung TP. Okay? So, ang ganda. So, again, balik tayo. Papakita ko lang yung sa Manara. Ito yan, for example na naman, itong JBP-JPY noong December 27. Hanap tayo ng latest. Ito. Euro NZD. H4, February 13. February 13. Ito. Sorry. February 13. Ibig sabihin, nag-sell siya. Sabi niya, sell. So, sabi niya, mag-sell sila. Ayan, ito. Na-tap niya to. Na-hit niya. Nung ma-hit niya, bumaba ang market ulit at na-hit niya yung TP niya. So, as you can see, this is an H4 time frame. Ibig sabihin, ang pagbaba nito, ang lawak ng baba nito. Okay? Sabihin natin yung time frame ba to? At walang time frame to. Meron pa. Hanap tayo ng lower time frame. Yung sa 1 hour naman. Kasi puro na lang sa atin dito. Ayan, ito 30 minutes. Sabihin natin complete ito.
JBP NZD. Ayan, for example, ito. Pag sinabing complete, ibig sabihin hindi pa niya nahihit yung TP2. So, ngayon, okay, kung titingnan nyo, bumagsak si JBP NZD, bam! Nagbigay siya ng signal ngayon, March 12, no? Nagbigay siya ng signal, March 12, bumagsak si NCD. Kung nakapag-entry tayo rito, ayan, nahit niya yung entry. TP1 ka na. So, nahit mo na yung TP1 at 30 minutes. Ito, nakuha mo na itong buong market ngayon. Pag ito nahit pa niya, ito na yun, dito na yung magsasabi na, ano, successful. Successful yung trade. Katulad dito, successful. Tama, buksan natin. Ayan, successful. Oh. Kasi nahit niya yung TP2. Pag hindi pa niya nahit yung TP2, ibig sabihin, hindi pa yung successful, complete lang. Kasi una, nahit niya yung TP1. Pero pag incomplete naman, for example, ito, incomplete, ayan, ibig sabihin yung market is developing pa. So ito, yung AUD-CHF, may tendency to na babagsak siya, pupunta rito, saka siya mag-spike pataas. Ayan. So binibigyan ka niya ng imbis na mag-analyze ka pa ng kung anong analyzation ang gagawin. Balik konti na lang yung gagawin mo. Konti na lang na analyzation yung gagawin mo sa market. Kasi you have already the pattern eh. You have already the pattern na i-analyze mo. Ito, dependent na lang ako kung anong fundamental nito. For example, sa AUD-CHF, ano ba sa AUD-CHF ngayon? Palagay natin, titingnan natin sa fundamental natin. Ano ba sa AUD-CHF ngayon? Ayan, sell siya. Ay, sorry. Ito pala. Oh, ayan, for buying pa siya. Well, if buying si AUD-CHF sa 4 hours, let's see kung anong mangyayari dito. Titingnan natin to. Iiwasan ko muna to. Maghahanap ako ng result dito na medyo align siya sa nangyayari doon sa chart. For example, ito JBP-NZD. Ayan, sabi ng daily is buy. 4 hours naman is buy. So kung hanapin ko yung JBP-NZD dito, tatype ko yan. JBP-NZD. Ayan, ang daming pattern. Tingnan nyo, sa 30 minutes to, ang daming pattern. Pero, ang kukunin mo lang dyan, yung first pattern lang. For example, yan. Ayan, no? So, ibig sabihin, this is a cipher na pattern. Yung entry point mo is dito. Ibig sabihin, paakyat pa si JBP, NZD. Ayan. So, malamang sa malamang, aakyat pa siya, tatama rito bago siya bumagsak. Or, dire-diretso yan siya. Kasi ang sabi ng fundamental naman natin sa quant natin is JBP is for buying. Ayan. Diba? So, pero mag-ingat lang kaunti kasi on a daily fundamental, JBP is weak but mixed. Ayan. So, itong mga ganitong scenario, madali lang tong i-resolve. What is the important about Manara is alam mo na kung saan papunta yung specific market. Meron ka ng pattern. And harmonic patterns is one of the prime patterns na nakita ko sa entire karera ko sa trading. Harmonic pattern is one of the best pattern kasi yun yung mga yan yung mga ano ba tawag nila sa term ng forex, yung sila yung yung reversal na pattern, most likely reversal. For example, ito, from here to there, entry point niya, reverse siya papuntang sell. Magpapatuloy siya ng sell niya. Yan. Or, he will reach this guy based sa fundamental. Kasi kahit gaano pagaganda yung pattern mo, pero pag hindi siya align sa fundamental mo, sabi ko nga, sasagasaan lang din yan siya. Okay? So, for example, ito, USD CAD. Try natin to. Ayan, for example, USD CAD. Oh. Ganyan, meron si USD CAD ng crab pattern. Ito na, automatic na, nagbigay na siya ng entry. So, titingnan mo na lang ngayon kung ano, ito na lang yung pagiging problema mo. Ito, teka lang. Ito na lang yung magiging problema mo. Kasi you have already a direct pattern eh. Meron ka ng pattern ng harmonic mo, binigyan ka na.
Ito na lang yung nagiging problema mo. If etong nagge-generate ngayon na data sa market is true ba sa sinasabi nito or false? Ayan. So, darating ang time, if ever mag-subscribe kayo nito, let me know kasi tuturuan ko kayo kung paano ma-maximize to. Isang strategy lang ituturo ko and you can maximize this one. Super powerful nito na strat itong Manara. And also, if you have this one also, yan. Oh, papakita yan sila. Yan kanina, USD CAD, ngayon NZD CAD naman. So, dalawang signal na, ay, isang signal lang pala. NZD CAD, ito kahapon to. Ito naman ngayon. Ayan, nagbigay na sila ng signal. Minsan, dalawa, tatlo signal binibigay nito eh. Ayan. And yun nga, pag may malaking time kayo, pwede kayo dito. Kasi ito, magno-notify lang naman to eh. Iilaw lang to rito kung meron na silang mabasa na pattern. So most likely ako nito ginagamitan ko to ng sa 30 minutes ako madalas. Pero pag sobrang busy naman, for example, busy ka na tao, pwede ka mag-adjust to H4. Ibig sabihin yung movement sa H4 lang ang kukunin niya, tanggalin mo 'yan. Yan. Ayan, puro na H4 yan ngayon. So for example, Euro USD at H4 na time frame, ito yung movement ng Euro USD. Ayan. So, kung i-analyze natin, may tendency ba na bumagsak sa euro? Maybe. Kasi as far as we could notice, wala na siyang higher high sequence. Okay? Ito yung last high niya. Then, ito, market is trying to go up but hanggang dito lang din siya. Rejected na siya rito. Ayan. So, ikaw na yung magpa-furnish niyan. Pero, yung bang mas maganda yung alam mo na kung saan ang direksyon niya. Kasi pag nag-analyze ka dito sa time frame na to, pag ito analyze mo at hindi na ayon, na hindi pa siya babagsak, talagang maiiwasan mo. Pero pag alam mong babagsak siya, for example, to sample ko lang to, tingnan nyo. 30 minutes lang ang gamit ko na time frame, tapos 3 minutes ang entry ko. So, kino-confirm ko lang sa 3 minutes ko kung itong pattern na to is naayon ba sa market movement ko. Siyempre, kasama na doon yung fundamental niyan. Euro USD, tignan natin. Tapos 4 hours. Ito. Ayan. Ito, lagay natin 15 minutes. Yan, ito yung high niya. Ito yung recent niya. Ito yung recent high niya. Yan yung pinaka-high niya. Market attempt to go up, never. Ayan. So, dito na ngayon maglalaban yan. Ito na lang yung titingnan ko. Wala na akong ano dyan. Kasi meron na akong pattern na binigay kanina. May binigyan na ako ng pattern kanina. So, dito na lang ako mag-reverse. So, I don't know kung paano nyo pa i-analyze niya. Baka may much better pa kayong strat. But for me, it's a very big help. Aside kay Manara, etong dalawang channel na to, itong Manara at saka at saka Imino stocks, kung gusto niyo mag-trade ng stocks. This one is one of the powerful product na meron din si EA Economy. Ayan. So, ano ba? Let's say, ito pag busy lang kayo, higher time frame, yan. Pero pag nag-i-intraday, hindi kayo busy, pwede kayo mag-lower time frame. Pero I recommend hanggang 30 minutes lang kayo, wag na kayong bumaba doon. Ayan, for example, ito. Nagbibigay na siya ng pattern. So, malalaman nyo naman kung itong pattern na to is not an effective as much kasi magkakaroon naman niya ng invalidation. For example, ito. Pag lumagpas siya dyan, invalidated na yan. Or pag pumantay siya dyan, tapos nang ganyan yan, tapos umakyat, invalidated na tong pattern na to. Ibig sabihin, any moment, magbibigay yan ng signal ulit. Pero pag ito tumama, ibig sabihin, gaganyan yan. Pag nag-touch dito, saka siya gaganon.
Katulad lang din yan nung pinakita ko kanina sa inyo na monitoring. Dito, ito yung monitoring mo eh. Example, eto, Gartley, USD, JPY. Ayan. So, meron siyang pattern na nabuo. After nung pattern niya nabuo, bumaba siya. Sinundot niya yung entry point mo. Tapos, ito yung risk and reward mo. 1:82. Nakuha mo. Eto. Hanggang TP2. Kaya successful siya. Ayan. So, kung complete naman, again, ito yung sinasabi ko na hanggang TP2 lang siya. Ayan. Hanggang TP1, sorry. Ayan, ito. Ito, sinundot niya. Pagkasundot niya, kasi this is a 1 hour time frame, pagkasundot niya, saka siya bumagsak ng todo. Ayan, hanggang TP1 lang siya. Okay? So, to avoid the bias, ayan, meron ding fail. For example, ito, nag-failed siya. Titingnan niyo. So, hindi siya perfect, ganun ka-perfect. Pero, whatever imperfection na meron siya, pwede nating i-patch up yon para hindi ka magkamali sa mga entry point mo. Gaya nito. Example, ayan, no? Hit niya yung TP2, tapos na-hit pa rin niya yung stop loss. So, kaya failed siya. Okay? So, yan lang naman ang product ni Manara. Aside from the masterclass, aside dito, itong EKA na yan, aside dito, yan, Forex Academy, ayan, tapos Crypto Academy, meron din yan. Nagtuturo din sila ng crypto. Kung ikaw gusto mo matuto ng crypto, ayan, Crypto 101. So, kumpleto na yan, guys. Ano yung decentralized autonomous organization, airdrop, crypto strategy. So, while you're earning, you're learning dito sa Manara. Ayan. So, let's say, eto, M30. M30 lang kasi ang gamit ko nito. Ayan. So, this is all about Manara. Ayan. So, regarding naman sa fee nito, ganito. Ang fee buti na lang. O, bumagsak. Sabi na. Regarding sa fee ni sa Manara, ang ang first registration mo, it cost $149. Ito 'yon. Ngayon, dito sa $149 na to, kasama na yung Signal, yung Manara, yung academic class, lahat-lahat na 'yon. Pag na-satisfy ka sa $149 na performance ng Manara at saka yung Telegram na Signal, pag nag-renew ka next time, that is only $99 na lang. Ayan. So, this is much cheaper compared sa nagpa-manage kayo ng account sa akin, kasi yung account management ko is medyo mahal kasi nga tutok ako doon. Tutok yung time ko doon, kahit EA man yan, nakamonitor pa rin ako noon. And at the same time, ang gamit natin doon, kaya medyo rin may kamahalan kasi mahal din yung BPS natin. Ayan. Pero if ever man na na kayo na yung magmamanage ng account no, you can have a BPS worth 1,000 pesos lang naman. Meron yan. Yung BPS kasi natin nasa almost 2,500 yan eh. Ayan. Kasi EA yung pinapatakbo natin. Ang EA kasi kailangan ng mabilis na BPS yan. So, mas nakatipid kayo sa BPS at the same time, doon sa fee natin na just in case na nasa $50 kayo, 50,000 funded account dollars, $200 kayo at buwan-buwan sa akin. So, kaya ko to ini-introduce sa inyo para mas lalong makatipid kayo at the same time, ma-maximize niyo yung profit niyo. And at the same time, matuto rin kayo mag-trade. Ayan. So, then again, hanggang $149 lang. At first lang ito. Sa second, third, fourth, fifth, ito na yon. Ngayon, pag hindi ka naman na-satisfy, okay lang, wag mo nang i-renew. At least nabuksan mo. Pero pag na-satisfy ka, you can continue your subscription sa kanila. Dito. And to maximize this one, you can also be a signal provider. Ayan. Pag gusto nyong i-career yung Forex, you can be a signal provider. Gawa kayo ng Telegram. Magpa-signal provider ka, pwede mo silang pagbayarin ng 1K, 1,000 pesos or 2,000 pesos. Depende na yan sa'yo.
So yung pinambayad, mayroon ka lang 5 nag-subscribe sa iyo, wala na. Tapos na to. Ganun lang yun, guys. Habang kayo pa yung nakakaalam, ganun lang. Maximize niyo lang to. Madali lang naman mag-maximize. And so if hindi kayo satisfied, you can disconnect. Hindi na kayo gagamit, okay lang. Pero if you are satisfied, then you can maximize it. Kasi kahit dito magbigay ka ng signal. Ayan. For example, JBP, JPY, nagbigay siya ulit ng notification sa akin. So, eto lang. O, tingnan nyo, na-hit niya. O. Na-hit niya. Na-hit niya yung, yung entry point ng JBP, JPY. O, tipito na. Na-hit niya rin yung tipito. O, di ba? Ganun lang. Kasi may risk reward naman, may naman, may stop loss naman eh. Manalo ka man, matalo ka man, pero konti lang. Hindi siya ganun ka-maximize yung talo mo. Pero, for example, tulad nito, ayan, na-hit niya. O. Di ba? So, tingnan natin yung ibang notification ulit. Euro JBP. Oh, ganun din. Si Euro JBP, umakyat siya. Ayan, papunta na siya rito. Ayan. So, pagdating dito, hindi ka naman mag-entry ka agad dito. Kung ako, hindi ako mag-entry dito. Maglalagay lang ako ng ano mo yan, tawag nito? Kasi dalawa lang yan. You can gamble on your entry here kasi you're thinking na eto, babagsak to after nyan, pa ganyan. So, you're gambling. Pero if you want more confirmation, talagang hindi, if you want more confirmation, hindi ka muna mag-entry dyan. Hayaan mo muna pumunta ang market dyan, tapos tandaan mo lang yung mga rejection dito. Pag nag-reject siya rito, ibig sabihin, dito yan, tutuloy talaga yan. Pag nag-reject siya. Kasi madali lang naman tandaan eh. Pag nagpunta yung market dyan, pag nag-reject, tapos ganyan lang yung rejection, tapos gumanyan lang yung market, alam na. Pwedeng itong entry ito, ma-invalidate to, kasi kung ganyan ang rejection, gaganon yan. Pero, pag ang rejection, pagdating dyan, ang rejection ng market is, ano ba to i-remove? Ayan. Sorry. Na-remove tuloy. Ayan, yun. Ayan. Eto. Pero pag nag-reject ito na na as in sobrang lakas ng rejection niya, gaganyan siya tapos biglang gaganyan, syempre asahan mo na yung pullback niyan kasi maggaganon yan. Just like other result na nag-succeed. For example, hanap tayo monitoring. For example, ito. Ayan. See? Bumagsak siya, pumunta, rejection, muntik na ma-hit yung stop loss niya. Ayan. Oh, di ba? Actually, dito pa pala. Ito pala, complete siya. Complete lang, hindi siya successful kasi hindi naman niya na-hit yung target 2 mo. So, na-hit niya yung entry level mo which is ito. Bumalik siya sa taas, hinit niya yung TP1 bago siya bumagsak ulit, nag-consolidate, saka siya makyat. Pero, nung first entry mo, nakuha mo na siya. Ayan. So, kung titingnan niyo yung result, this is, for example, ito, complete, failed, failed, complete, failed, 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 successful. Ayan. Success, 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 success. So, mayroong mga risk reward dito nakalagay. Meron ding incomplete. Ito incomplete, hindi pa to tapos. Ibig sabihin, hindi pa nag-touch ito dito. Yan. Hindi pa siya nag-touch. So, ayan lang naman yung kagandahan nito kasi yun nga, hindi ka na mag-a-analyze, hindi ka na magma-mapping kasi every time may notification dito, hahanapin mo lang kung anong pair na yun. For example, ito na nga. Ayan, automatic magma-mapping yan. Oh. Kung makita niyo, ang NZDCH po, tinap lang niya. Bumagsak siya, lumipad lang din. So, na-hit niya yung TP2. Ibig sabihin, from here, ano ka na? Nag-profit ka na dyan. Kung titingnan mo yan, from that point to that point,
Ayan, you have already 161 161 pips ba yan? Oh, yan, 161 pips. Yan, oh. Oh, di ba? 161 pips. Yan. That is Manara. So, ganyan kaganda yung ano nila. Ganyan yung kaganda yung yung AI built nila na ano na system na nilagay nila sa TradingView. Then again, kung intraday ka, gusto ka mag 30 minutes ka lang. Pag sobrang busy ka, doon ka sa 4 hours tumambay. Ibahin mo yung settings mo kasi ibang time frame, ayan oh. Dito naman, ang sabi niya up ka, down, up. Pag nilagyan ko yan pag show, andito yung entry point mo. Ibig sabihin, on the lower time frame, yung 30 minutes time frame mo, paakyat siya market. Pero in the overall, pabagsak siya, may tendency sa bumagsak dito. Bago siya lumipad na naman. Di ba? Ganun lang. So, kung titingnan mo rin dito, pwede mong i-adjust yung settings dito na 30 minutes lang yung ilabas mo. H4 lang. Ayan. Puro lang din H4 ang lalabas dito ngayon. Tagal mag-refresh. Ayan. So, for example, si JBP-EUD. Ayan, oh. So, ganyan din. Oh, di ba? So, eto, invalidated na to. Kasi almost the same na siya ng low eh. Kasi pag nag-create ito ng lower low, ibig sabihin, itong sequence na to is invalidated already. That is one of the common things sa harmonic. Once nag-create siya ng lower low nito, below low nito, ibig sabihin, this is already from the 4 hours time frame, this is already an invalid na pattern. Pero pag nilagay ko to sa lower time frame, let's say sabihin natin 30 minutes, magbibigay to ng signal na sell. Tingnan nyo. See? Ay, sorry. Ay. See? Nagbigay siya ng signal na sell, oh. Di ba? So sell ang binigay niya signal sa lower time frame. Pero sa higher time frame, doon sana na buy, ano na, tawag nito. Ayun, nag-refresh na siya. Ayan, oh, nag-refresh na siya kasi na-invalid na yung kanina. Once na mag-invalid yun, hindi pa, sorry, ito pala. Ayan. So ito, invalidated na to. Kasi nag-create na siya ng lower, ng lower, oh. After nito, ito kasi yung lower, nag-create pa siya ng lower. Dapat dito lang siya. Sana. Ayan. So, ayan, nag-fail yung trade. Ito, failed trade to. So, ganun lang. Euro USD, ganun din. Ayan. Dito, pasell siya. Meron siyang pattern na sell. Pero sa lower time frame, let's say 30 minutes, buy yan. Nasa buying power yan. Ayun lang, wala. Ayan, pag ganito, wala siyang makitang pattern. Ibig sabihin, wala siyang na-determine na pattern diyan sa time frame na to. Ayan. So wala siyang na-determine. Ito lang yung last determine niya na pattern, which is kung makita mo, kung lalagyan natin ng i-show natin yung entry point niya, nahagip niya to. Nahagip niya to, lagpas pa siya rito hanggang dito. So this is already invalidated na kasi dapat mag-reject siya rito pero hindi siya nag-reject, so invalidated to. Pero validated siya when it comes to entry point. Nakuha niya itong lipad na to. Ayan. So I don't know kung ano na yung resulta ng Manara. Tingnan natin yung entry ko, ano bang nangyari nun. Tingnan niyo yung entry ko. Di ba? Lakas. Lakas makagulang. So, again, this is a live account. Kung makikita nyo naman, malaki ang tiwala ko sa Kasi ikaw ba naman meron kang 17,000 subscribers, saan ba yun? Hindi ito. Saan ba yun? Ayan. Meron kang 12,893 subscribers. Saan mo pupulutin yan?
Kung hindi nila na-satisfy yung mga taong yan, matagal na yang wala diyan. Lalo naman dito sa sa Manara. They have 17,788 subscribers. So magtataka kayo, sir, bakit 17 yung isa, 12? Kasi ibang package yung pinurchase. Ito kasi overall package yan. Yun na yung 149. Pag $99 naman, still kasama pa rin to. Yun lang yung kagandahan. Ayan. So, then again, pinalo. Nag-follow tayo sa signal ng Iminus Trade. Ayan, NZD CAD buy. Nag-buy now na lang ako diretso. Hindi na lang ako nag-ano nito. Nag-buy now ako. And we have very good result naman. Ayan. So, I put 15 standard lot on a live trade account. Ayan, we have garnered around ba't may ano to? 0.50. Ito yun. Ayan. So, di ba? Easy. Hindi naman easy. Ayan. Kasi habang wala yung signal ni sa Telegram kasi gabi lang 'yan minsan dalawa, isa, you can maximize your trade using Manara. Pero pag nagbigay sila ng signal naman sa Iminus at saka sa Manara, talagang swak 'yan tulad nito. So we hit around magkano to? That is to 100,000, tama ba? So 100,000 tayo for tonight lang 'yan. Ayan. So, eto in-introduce ko hindi sa hindi sa mina-market ko to. Binibigyan ko lang kayo ng ng option kasi baka dumating ang time na mag-handle kayo ng account ninyo or doon sa mga prop firm kasi darating talaga ang time na hindi ko na ma-handle yung iba tapos magkakaubusan ng EA. So, one of the things na i-recommend ko ito si EA Kanami. Kasi it has a good foundation ng nila ng karera nila sa trading. Kasi bantakin mo 2019 pa until now buhay pa sila. They are the longest running signal provider. Bago lang nga sila pumasok sa Philippines. I don't know, baka inasikaso pa nila yung mga documentations nila, no? Ayan. So, meron na rin mga celebrity dito like yung anak ni Manny Pacquiao, ayan. Nandito sila. Ayan, tingnan natin yung NZD CAD. NZD CAD. Ayan. Oh, see? Tingnan mo yung binigay niya na entry yun. Ito, entry to. Kuha niya talaga yung entry niya. Di ba? So, nasagad niya. Nakuha niya yung entry point mo. Ayan. So, if ever may tanong kayo, tanong nyo lang ako ha. Let me know. Kasi i-guide ko kayo. Just in case lang kung mag-purchase kayo nito, i-guide ko pa kayo nito kasi ililink pa natin to sa nyo sa Telegram. Kasi hindi naman to normal na just like na biglang papasok na lang kayo. Meron din siyang meron din siyang tawag nito. Instruction kung paano siya i-link sa Telegram. Tapos for example, eto, i-close ko to. Close ko to. For example, eto si Manara. Ito ilahin ko ha. Naka-code yan, hindi yan basta-basta mapasok. Ikaw lang makapasok niyan. Kaya mo. Ayan o, access to Manara. So yung access to Manara, lalagyan ko pa yan ng PIN code. Ayan. So, show, hide all. Tapos, ito lang, first lang. Huwag mo na isali yung second. Ito lang malaga yung first. Kasi yan yung unang na-determine niya. Ito yung second na na-determine niya yan. Dalawa. So, kahit yung second, tanggalin mo yan, kahit yan, dyan pa rin yung target niya. Kasi itong pattern na to, itong entire market na to, may nakitaan siyang dalawang pattern. Yung cipher at saka yung bot na pattern. Ayan. So it's either you choose. Ako,
always akong number 1 eh. Eto. Diyan lang ako parate. Ayan. So every time may notification, click mo lang diyan. Tuturuan lang kita paano gamitin 'to, madali lang naman ito. At saka syempre yung strategy na ituturo ko sa inyo kung paano nyo ma-maximize to. Paano nyo maiiwasan itong mga ganitong scenario. Itong mga false na ano, itong mga failed na entry. Ayan, paano nyo to maiwasan? Ituturo ko sa inyo 'yan. So, parang buang na naman yung ano, no. Ayan. Tingnan natin yung profit natin. Out na natin to. Wala na, hindi stable yung market. Ayan. So, ayan, nakita niyo naman yung example, no? So, i-out ko na to. At least nakita nyo, kanina kaling time 2,000, ngayon 1,000 na lang, linte. Yan. Ayan. So, we have garnered around 1,000 plus USD. Doon lang sa isang signal na yan. Ayan. So, if may tanong lang kayo guys. Then again, yun lang, hanggang doon lang yung masasabi ko. Pag interested kayo, that is $149. Ang next subscription niyan is $99. And you can have all this one plus the education plus the AI Manara. Ayan, eto, AI Manara scanner. Ayan, you can have this one. So, imbis na magcha-chart ka pa at mag-analyze ka pa, allow EA to lessen your workloads. Ayan. So, ako guys, hindi naman ako baka sabihin nyo magaling, sobrang ko na trader. Pero ako nag-adapt lang ako sa kung ano man yung ever changing, like yung isang gamit ko na sa quant data ko. So those are tools na ginagamit ko to improve my trading. Kasi hindi naman lang pag sa trading kasi kailangan mo mag-invest talaga. Pag nag-invest ka, mababawi mo rin yan. Huwag mong isipin yung gagastos ka na naman. Pagbutihin mo lang. Ganun lang yan. So, then again, ito yung isa sa mga masasabi ko na matitibay na signal provider talaga, yung Manara. I mean, yung EA economy. So, if ever may tanong kayo, tanong lang guys. May tanong kayo? I-off ko na to ha. I-off ko na to mic. Mic recording.